the Honorable Mayor Rodel N. de la Cruz, Mayor ng Municipality of Teresa, Province of Rizal. Thank you for your patience, Mayor. Kanina pa kayo dyan, hindi ka nagsalita. Sige po, I'd like to get your opinion. Mr. Chair, nag-aantay lang po ako. Well, anyway, thank you po, Senator Rafi and Senator Risa for inviting us to share yung aming best practice sa bayan ng Teresa. Actually, bibigyan ko lang po kayo no, ano po ito sinimulan po. Sige po. Ang Teresa po ay katulad din po ng ibang bayan na gabundok ang basura, open burn, which is bawal po sa RA 9003 at sa ating Clean Air Act. Na po. So nung mag-assume po as mayor, year 2004, ako po nag-set ng mga priorities at isa po yun sa akin ay sa top priorities, i-rehabilitate yung aming old dump site. So yun po, inunti-unti namin na-segregate yung facility, yung dump site, and yun po, na-segregate namin yung mga pwedeng i-compost, pwedeng gamitin sa garden, yung recyclables, and then yung pong as in latak o residual waste na tinatawag, yun po yung dinala namin sa landfill. No? And then, yun po, continuous na ginawa po namin yun na ni-rehabilitate. At yun pong aming nakita na actually ng Laguna Lake Development Authority, yung aming pong ginagawang best practice. So nilapit po kami sa World Bank na mabigyan kami ng enough fund para makagawa po kami ng isang facility na aming magagamit na po. Dahil ang Teresa po, wala pong enough funds to support the program. And balikan ko rin po, upon assumption, noong year 2004, yun nga po, wala kaming budget, but napakaswerte ko po that time dahil yung mga kababayan ko po, eager sila na mag-volunteer. So talagang naiayos ko po yung ang nasabing pasilidad. And then yun po, mini-maintain namin lahat po ng mga waste na na-generate from the barangay. Although nasabi nga po sa sa batas under section 32 po ng RA 9003, all barangay or cluster barangay are required to comply or to have this material recovery facility. It so happen po talaga nung time na yun po, pinatawag ko lahat ng mga barangay captain at hindi ako pumayag na wala silang i-establish na material recovery facility. And then, katulong ko po yung aking may bahay na nag-conduct ng IEC. Kaya inorganize po niya lahat ang samahan ng kababaihan sa bawat barangay. 9 barangays po mayroon ang bayan ng Teresa. At inorient niya and then simultaneous po nag-conduct sila ng IEC. So malaking tulong po yan at continuous yung ginagawa po namin, hindi yung isang araw lamang. And then yun po, doon sa although ito sabi nga barangay ang supposed to be na dapat mag-comply, pero dahil alam ko hindi po talaga kakayanin ng barangay alone. So ako po ay nagtayo rin ng integrated material recovery facility na pag-aari po ng pamahalang bayan. At doon po, para po makita lahat ng basurang unsegregated, dinadala po yon sa aming material recovery facility at doon po nagkakaroon ng segregation and processing. Katulad po ng mga recyclables, unang-una, yun po, yung iba, binibigay ko na lang po sa mga waste picker na doon na nila, yung pangkain nila sa araw-araw, so doon po nanggagaling. And then yung iba po, nare-reuse namin paggawa ng mga other products or ginagamit po namin sa mga container gardening. And then yung pong aming bio-waste, o galing sa market, o galing po sa mga household, kinekater po namin at kino-convert namin into organic fertilizer na binibigay naman namin sa mga farmers, barangay, mga schools, at ang iba po naman ibinebenta. At yun po namang aming na-produce na organic fertilizer, ito po ay tested ng Bureau of Soil, pasado po. And then yung pong aming residual, katulad po ng mga plastic, sa amin po hindi po masyadong ganong problema dahil yung po mga UP graduate ng engineering na-introduce po sa amin kung paano gumawa ng mga paving blocks, hollow blocks, and na may mix po ng pulverized plastic. Actually, sa Teresa po nag-originate yun na nireplicate sa ibang bayan. So yun po, it so happen ako yung isa sa mayor na sumunod doon sa
recommendation ng mga UP graduate ng engineering. So yun po naman, nagamit namin, gawa kami ng hollow blocks, paving blocks, at yun po ay pasado rin po sa Bureau of Product Standard. Same ratio po, simento, buhangin, and hinaluan po namin ng pulverized plastic. So yun po nagagamit, kaya lang hindi ko po ina-allowed sa mga high-rise building, instead sa mga bungalow type, fencing, kanal. Yun po. And kung may mga project po ang school and barangay, na-donate po namin para siyang gamitin para hindi na masyadong gumastos ang mga barangay. And then yung pong iba, na giniling namin plastic, ginagawa po namin palaman sa mga pillows na kung saan nabebenta po sa facility. Yun po namang although sabi po natin galing sa basura, ginagrind po yun, hinuhugasan, as inilalaban po at dinadawni pa. And then ini-insert po doon sa taluban kung tawagin ng pillow. At okay po, ito ba ito compare sa nabibili natin sa mga malls na ang laman ay it's either cotton or foam na kung saan po sa katagalan nadideform or pag nabasa, nabubulok. So saan po ang punta? Sa basura. So yun pong aming idea na ang palaman ay pulverized plastic, pwede pong kung halimbawa mabasa man, pwede mo nilabhan and then ibalik na reuse. Yun po yung namin. And then meron rin pong initiative o innovative ang aking may bahay na gumagawa po sila ng mga flowers out of sandbag. At yun po na i-display na sa exhibit sa Congress. At sa totoo lang po, nabenta yun almost 3,000 or 5. Kasi maganda po talaga yung nasabing produkto. And then, dahil sabi nga, kanina, marami po tayong residual plastic. Ngayon po, aside po sa mga pinagagamitan namin, kinikater po sa amin ng 2 pabrikang simento malapit po sa amin, which is Republic Cement and Cemex. Kinikater po nila sa amin yon, kinukuha nila at ginagawang fuel pagluto po ng simento. Ano po? At yun po ay monitor naman ng DNR. And then, yung pong iba, katulad po ng mga papel, discarded paper, sa office hindi ko po ina-allowed na kailangan po back-to-back gamitin. After na sinesred po namin and kinonvert po namin into paper charcoal. At nagagamit po naman yun. And then yung pong isang bagong innovation namin, yung coconut. Marami pong bukong nagkalat. Ano po? Nung una, ginagawa po namin, pinatutuyo siya, ginagamit pang gatong sa aming slaughterhouse. Pero nung malaki na ang volume nung mayroon pong bumisita sa amin parish priest at sinabing meron silang machine na kung tawagin po decorticator, na kung saan once na pinasok po ninyo sa panel ng decorticator, lalabas po sa kabilang side yung pong shell niya as in lupa na niyahalo po na sa paggawa ng organic. And then yung pong balat as in fiber, yun po naman ang ginagawa na tinutwist namin, ginagawa pong lupid and then wini-whip at nilalala. And then yun po ang nire-require namin yung mga nagka-quarry or yung mga creek o river na hindi pa po nare-repapan. Yun po ang aming nire-recommend na nilalatag para po maiwasan ang soil erosion. And ang latest po namin, may nag-introduce po sa amin kung paano po gumawa ng flower pot out of fiber. Hindi lang po nakapagdala ng sample at alam ko po nasa mall na rin po ito at yun po, pinakikinabangan. So yung kagandahan po noon, instead of potting bag na ginagamit natin pag nagpo-propagate po tayo ng seedlings, na kung saan tatanggalin pa natin ng plastic, which is basura pa, ito pong aming ginagawa, directly, itatanim na rin po, nadidecompose po naman yung aming, yung produktong nasa abi. Great. So yun po. Thank you. Thank you, Mayor De La Cruz, for sharing us your creative and innovative ideas. Kaya nga, dahilan para kayo po ay ma-recognized bilang a good example of practicing best practices on solid waste management. Congratulations. Ang tanong ko lang po quickly, bakit niyo po nagagawa lahat ng ito at hindi nagagawa ng iba? Ayoko naman pag-awayin kayo ng mga ibang LGUs, ano yung kulang sa kanila
na hindi nila kayang gawin yung nagagawa ninyo? Actually, mahirap pagbigay ng ano po, sir, ano. Pero sabi nga, yung kasabihan, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. I rest my case. Thank you. Okay,